Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayong mga ka-anxiety ko dyan? Okay guys, ano pa ba yung ibang mga nararamdaman ng isang may anxiety? Ako guys, meron akong anxiety for the past few years na. At ano nga ba yung iba pang nararamdaman ng isang may anxiety? Kung hindi nyo po ako natatanong guys, matindi po yung pinagdaanan ko ng mga nakaraang taon. Matindi po yung mga simptomas, intense po yung naramdaman ko. Nakakala ko po talaga noon ay may malubha akong sakit, meron na akong cancer, at meron din akong iniisip nun na parang katapusan ko na ganon. So, ano nga ba yung iba pang nararamdaman ko guys? Ang dami kong diniscuss noon yung tungkol sa pagkakahilo. Meron akong nararamdaman na para akong dinuduyan, na para kang matutumba, para kang makukulaps pag maglalakad ka. Tapos may mga times po noon na pagka nakahiga ako, meron pa rin akong hilo. Parang mix siya ng vertigo, ganon. Meron akong naramdaman noon na ganon. And then, pag ngayon po, meron pa rin akong mga pagkakahilo, pero may namamanage ko na siya. And then, yung sa akin guys, meron akong mga nararamdamang mga pananakit sa likod na kahit na nagpa-therapy ako, kahit na nagpapahilot ako, nagpapamasahe ako guys, hindi pa rin siya natatanggal. Natatanggal siya temporarily and then afterwards nagkakaroon ulit ng pananakit. So yun guys, isang mga simptomas yun ng anxiety. Sa aking karanasan guys, marami akong pinagdaanan sa pananakit ng likod. Actually, sa dami kong pinuntahan guys na masahe, physical therapy, nag-therapy po ako para lang matanggal yung pananakit. Pero bumabalik pa rin kasi simptomas po siya ng anxiety. And then yung pananakit po ng tiyan, akala ko po dati meron akong nakain na masama sa tiyan ko. May mga pagkain na bawal, ganun. Nagpa-ultrasound ako dati. And then, afterwards, meron pa rin akong mga nararamdamang ganun na parang nagiging sensitive yung tiyan ko. Naging simptomas ko yun guys bilang isang may anxiety na nagiging sensitive ako sa tiyan. Akala ko noon sa pagkain kasi akala ko kasi yung mga dati kong kinakain guys, yun pa rin yung kinakain ko hanggang ngayon. So, nagtataka ako bakit naging sensitive ako sa kinakain ko. Parehas pa rin yung mga klase ng kinakain ko dati simula noon. So, naging simptomas ko yun guys, yung pagiging sensitive sa tiyan. Actually guys, minsan nagkakaroon ako ng parang diarrhea pag natitense ako, pag may anxious ako. Nagkakaroon ako ng parang diarrhea and then sometimes also nagkakaroon din ako ng constipation. And then, meron din ako mga simptomas guys sa tenga. Sa tenga guys, ang dami kong nararamdaman dyan. Meron akong yung pag-uugong ng tenga. Minsan guys, para akong nabibingi. And then, minsan parang puno. Parang may laman yung tenga ko. May parang laman yung tenga ko. Hanggang kasama siya dyan yung sa ulo. Tapos yung sa liig ko guys, ang dami ko talagang nararamdaman dyan. Yung sa pananakit ng liig, ng batok. Akala ko nun guys, yung meron akong malubhang sakit. And then, ang iniisip ko dati, magpapacheck up ako. Kaya madalas ako noon magpapacheck up. So, isa yun sa mga simptomas talaga ng parang naging regular na simptomas ko. So, yung pananakit din ng ulo ko doon, guys, matindi talaga. May mga intense akong naramdaman talaga na ilang buwan. May mga times noon, guys, na matindi talaga yung nararamdaman ko yung sa pananakit ng ulo kahit mag-take ako ng gamot. Dati, guys, nagpa-reseta pa ako ng anti-vertigo kasi baka may vertigo ako. Binigyan ako, pero after a while, bumabalik pa rin siya. And then, meron sa kamay, guys, madalas na namamanhid yung kamay, paa, yung tuhod ko guys parang nangangatog. Ganun. Tapos yung katawan parang hinang-hina. Yung akala mo, ang dami mong ginawa. Yung akala mo parang pagod na kahit wala kang ginawa. So, isa yun sa mga naging simptomas ko. Ang anxiety guys, sobrang intense guys sa akin ng pananakit ng likod. Yung likod ko noon guys, napaka-challenging talaga sa akin. And then yung sa ilong guys, minsan parang feeling ko barado. Feeling ko barado yung ilong ko. Feeling ko sisipunin ako. Tapos feeling ko, minsan parang may sinat ako. Pero pag i-check ko, wala naman.
Isa yun. Parang normal yun guys sa akin dati. So, yung kung nakakaranas po kayo ng yung mainit yung kanawa, nagiinit yung kamay, paa, or parang mainit yung katawan mo, is part yun ng anxiety pag may anxiety ka. And then, maraming pagbabago guys, pati yung menstruation ko. Minsan nagiging sensitive ako bago ako mag-menstruation, may pasa ako konti, may nakikita akong isa, dalawa, yun, minsan natatakot ako. Pero part yun guys, nagiging sensitive yung katawan natin, lalo na sa mga kababaihan. And then, na-discuss ko dati dun sa ibang video ko na yung pagkakaroon ng bruises, pangangati, pasa, naging part din yun sa akin dati nung mga unang taon ko ng anxiety. So, yun guys, aside doon, yung lumalabas talaga sa akin guys dati, yung mga pimples, ang dami guys. Kasi sa sobra sigurong impact sa akin nung mga simptomas, tapos sa kakaisip ko, natitense ako, hindi ako makatulog dati, nai-insomnia ako. Mahabang panahon ako guys din nagkaroon ng insomnia, hindi makatulog ng maayos. Tapos parang kang babakungutin ganun guys. Ang sobrang saklap talaga. And then syempre pagdating ng umaga parang nahihilo ka na nanghihina ka ganun. Ganun yung pakiramdam ko guys. So, and then sa akin guys, pati yung mga kamay ko dati, pag meron akong ginawa, parang pagod na ganun. Pag halimbawa nag-chop lang ako ng mga ingredients na lulutuin, parang feeling ko pagod na pagod ako. At saka ito pa guys, yung pagyuko ko medyo talaga challenging sa akin. Yung yuyuko ako, tapos may mga hihilahin ako dun guys, napaka-intense sa akin yun. Parang magkakaroon ako ng panic attack pagka meron akong ginagawa na sobrang tagal kong nakayuko ganun. And then sa guys, nagkakaroon ako ng dry mouth. Dry mouth guys, parang normal na yun yung pagkatuyo ng bunganga natin kasi nga may anxiety. And then guys, yung sensitivity sa light, yung kamukha ng mga ilaw na ganito, nagiging sensitive ako noon. Matindi noon guys, kahit sa loob ng bahay nagsa-sunglasses ako. And then sa araw guys, pag lumabas parang ang grabe ng mata ko. Parang ang sakit na parang feeling ko mahihilo ako ganun. Sa anxiety guys din, pag magpapa-check up kayo sa mata, sa ophthalmologist or optometrist, minsan guys, mako-confuse din yung doktor kasi minsan sasabihin meron ka astigmatism kasi nga sa sobrang blurry ng paningin mo, sa sobrang panlalabo ng paningin mo, na-detect ka na meron kang astigmatism. Naranasan ko po yan kasi dati ulit-ulit ako nagpupunta sa ophthalmologist, optometrist. Pero after noon, kahit binigyan pa ako ng salamin, nag-change ako ng salamin, the same pa rin guys. Meron pa rin akong nararamdamang panlalabo ng mata. So, naging part po yun sa akin ng mga anxiety symptoms. So, ang tindi po ng stress sa akin sa dami ng mga naramdaman ko. Kaya kayo guys, pag meron kayong nararamdaman bilang isang mga may anxiety, importante po na ma-manage natin lahat yun kasi kung sa ilang taon o ilang buwan mong panghihina or pagkakahilo or kahit ano pa man yung nararamdaman mo bilang isang anxiety, okay pa rin tayo hanggang ngayon. So, importante guys, ang managing ng anxiety everyday, step by step tayo guys, hindi talaga nakukuha. Kahit kami na matagal nang nakakaranas, nasa pag-aaral pa rin namin kung paano talaga ma-manage perfectly yung anxiety. Thank you guys and I'll see you on my next video. Bye!